Kamusta po sa inyong lahat, mga minamahal kong senior citizens? Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa mga nakatatanda. Maaaring ikagulat ninyo, ngunit ang madalas na pagkonsumo ng maling uri ng nuts ay maaaring magpataas ng panganib ng sakit sa puso ng hanggang 48%, lalo na kung kayo ay isang senior citizen. May luhi ka sa numerong iyan. Ito ay batay sa pananaliksik na inilathala sa Journal ng American College of Cardiology at isinagawa sa loob ng maraming taon. At ang nakakatakot na bahagi, ang ilan sa mga pinakasikat na nuts na nakatago sa mga kabinet ng kusina ay maaaring tahimik na magpataas ng presyo ng dugo, magdulot ng pamamaga bumara sa mga ugat at maging sanhi pa ng paghina ng pag-iisip. Ngunit maraming mga senior ang kumakain nito sa pag-aakalang ito'y malusog. Isang partikular na nut na ang pagkakakilanlan ay ibubunyag mamaya ay naiugnay sa mataas na konsentrasyon ng isang nakalalasong sangkap na kapag madalas kainin ay maaaring makapinsala sa inyong atay bato at kakayahang mag-isip. Malamang ay mayroon na kayo ng nut na ito sa inyong garapon ng merienda. Ang parehong nut na madalas sabihin ng mga low-carb dieter na mabuti para sa inyo, ngunit maaaring nagdudulot ito ng permanenteng pinsala sa mga tumatandang katawan. Ngunit huwag mag-alala, tutulungan namin kayo sa video na ito. Dito ninyo matatagpuan ang pinakakomprehensibong gabay sa pagkonsumo ng nuts, kabilang ang kung alin ang pinakaligtas, pinakamabuti para sa inyong puso at pinakakapakipakinabang sa inyong utak, pati na rin kung alin ang dapat ninyong iwasan sa lahat ng pagkakataon. Siguraduhin ding basahin ninyo hanggang sa dulo dahil mayroong isang madilim na katotohanan tungkol sa numero. Unong mapanganib na nut na iilan lamang ang tumatalakay at maaaring nagdudulot ito ng malaking pinsala sa inyong kalusugan nang hindi ninyo nalalaman. I-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nilalaman na tulad nito bago tayo magsimula. Sabihin din sa amin sa mga komento kung saan kayo nanonood. Kaya't nang walang karagdagang pag-aantay, narito ang 4 na uri ng nuts na dapat kainin ng mga senior. Ika-4, ang nagpapalakas ng buto na powerhouse, mga almendras. Ang isa sa mga pinakamahusay na pagkain para sa isang tumatandang katawan ay ang almendras. Salamat sa mataas na nilalaman nitong calcium at vitamina E na magkasamang tumutulong upang mapanatiling matibay ang mga buto. Mas malaki ang posibilidad na magdulot ng malubhang komplikasyon ang mga bali habang tayo ay tumatanda dahil ang ating mga buto ay likas na mas marupok. Bumibilis ang natural na pagkawala ng buto pagkatapos ng edad na 60, ngunit ang pagkain lamang ng 1/4 tasa ng almendras bawat araw ay makakatulong na pabagalin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng humigit kumulang 97 menangnanan ng calcium. Hindi lamang mayaman sa calcium ang mga almendras, naglalaman din ito ng magnesium, isang mineral na kulang sa maraming matatanda. Ito ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng mga almendras. Gumagana ang magnesium bilang isang transporter, pinipigilan ang calcium na makapinsala sa inyong mga ugat
at sa halip ay hinahayaan itong makarating sa inyong mga buto. Ang mga kapaki-pakinabang na monounsaturated fats ng almendras ay tumutulong din sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagpapababa ng antas ng masamang LDL cholesterol na mahalaga habang tumataas ang panganib ng sakit sa puso sa pagtanda. Ang aking rekomendasyon para sa mga senior ay isang araw-araw na serving ng 15 hanggang 20 almendras. Mas mabuti kung hilaw o dry roasted na walang asin. Ang mga almendras ay isang mahusay na sandata laban sa constipation dahil sa mataas nitong fiber content, humigit kumulang 3.5 gramo bawat serving na nakakaapekto sa halos 40% ng populasyon ng mga matatanda. Higit sa lahat, ipinakita ng mga pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Tufts University na makakatulong ang mga almendras na maiwasan ang pinsalang oxidative na ikinababahala ng marami na mangyari sa kanilang mga brain cell habang tumatanda. Maghanap ng mga almendras na may balat pa dahil meron itong mga flavonoid sa balat na kapag isinama sa vitamina E ay nagiging doble ang lakas ng almendras bilang isang antioxidant. Babala maaaring maging panganib sa pagkabulunan ang mga almendras para sa mga matatandang may hirap sa paglunok, kaya siguraduhing nguyain itong mabuti bago kainin. Ikatlo, mga walnuts ang nut na nagpapabuti ng pag-andar ng pag-iisip dahil sa kanilang kapansin-pansing pagkakahawig sa utak, ang organ na kanilang pinapalusog. Ang mga walnuts ay namumukod-tangi bilang isa sa mga pinakamahusay na pagkain para sa utak para sa mga senior. Ang mga pambihirang nuts na ito ang pinakamahusay na mapagkukunan ng plant-based na omega-3 fatty acid na alpha-linolenic acid kumpara sa anumang iba pang sikat na nut. Napakahalaga nito para sa mga utak ng mga matatanda dahil ang mga omega-3 ay tumutulong sa neurotransmission at pinapanatiling buo ang mga lamad ng mga selula ng utak. Ang mga makabuluhang pagbuti sa bilis ng pagproseso ng kaisipan at kakayahang umangkop sa pag-iisip ay naipakita sa mga senior na kumonsumo lamang ng 1.5 onsa ng walnuts araw-araw sa loob ng 8 linggo. Ayon sa isang bagong pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition, ang mga natatanging polyphenolic na kemikal ng walnuts ay maaaring hadlangan ang pag-unlad ng mga sakit na neurodegenerative tulad ng Alzheimer's at dementia sa pamamagitan ng pagtagos sa blood-brain barrier at direktang labanan ang pamamaga sa mga neural tissue. Ang hindi alam ng marami ay naglalaman din ng melatonin ang mga walnuts at karaniwang bumababa ang mga antas ng melatonin sa pagtanda na maaaring humantong sa mga problema sa pagtulog para sa maraming mga senior. Ang ilan ay natuklasan na ang pagkain ng isang dakok ng walnuts bago matulog ay nakakatulong sa kanila na magkaroon ng mas mahimbing na tulog. Ang kombinasyon ng arginine, isang amino acid na nagtataguyod ng pag-andar ng daluyan ng dugo, at polyphenols na nagpapababa ng oxidative stress sa walnuts ay ginagawa rin itong napakapaki-pakinabang sa kalusugan ng puso. Sa katunayan, maaaring mapahusay ng walnuts ang epekto ng gamot sa presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagtulong sa mga matatanda na mapanatiling nababaluktot ang kanilang mga ugat. Para sa pinakamainam na benepisyo,
Itago ang mga walnuts sa ref upang maiwasan ang pagiging ransido ng kanilang mga maselang langis at subukang kumain ng 7 o 9 na kalahati ng walnuts araw-araw. Bilang karagdagang benepisyo, maaari mong panatilihing matalas ang iyong mga kasanayan sa fine motor sa pamamagitan ng pagbabalat nito sa tuwing may pagkakataon. Huwag panghinaan ng loob sa natural na mapait na lasa ng walnuts. Sa katunayan, ang kaunting pait ay isang indikasyon ng kanilang mga makapangyarihang antioxidant. Pangalawa, ang mga pistachio ay isang mahusay na paraan upang kontrolin ang iyong presyon ng dugo. Pagdating sa mga benepisyong pangkalusugan ng nuts para sa mga senior, maaaring ang pistachio ang pinaka-underrated na nut, lalo na para sa pag-regulate ng presyon ng dugo. Ang mga pistachio ay natatangi dahil meron itong mababang nilalaman ng asin at mataas na nilalaman ng potassium, humigit kumulang 2 mg na bawat serving na ginagawa itong isang malusog na opsyon sa merienda. Ang balanseng mineral na ito ay lalong mahalaga para sa mga matatanda dahil nakakatulong itong maiwasan ang pagpapanatili ng asin ng mga bato habang tayo ay tumatanda. Maaari itong magpababa ng systolic blood pressure ng 3 hanggang 5 puntos tulad ng ilang mga deresetang gamot, ngunit walang mga negatibong epekto. Bukod pa rito, dapat i-highlight ang lutein at zeaxanthin ng mga pistachio dahil pinoprotektahan ng mga carotenoid na ito laban sa age-related macular degeneration, ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga individual na higit sa edad na 60 sa pamamagitan ng pagtuon sa makula ng mata. Maaaring matamasa ng mga senior ang kasiyasiyang lutong ng mga pistachio nang hindi nag-aalala tungkol sa potensyal na pinsala na maaaring idulot nito sa kanilang mga ngipin at gilagid mula sa ibang mas matitigas na nuts. Bilang karagdagan sa pagiging kaaya-aya sa paningin, ang pagkakaroon ng mga antioxidant sa kanilang natatanging berde at lilang kulay ay nakakatulong sa pag-neutralize ng mga free radical na nagpapabilis sa proseso ng pagtanda sa buong katawan. Ang mga pistachio ay mahusay para sa mga matatanda dahil sa kanilang pagiging praktikal pinipigilan ang labis na pagkain at nag-aalok ng isang karanasan sa pagkain na may kamalayan na maaaring maging nakakakalma at nakakapagpasigla para sa pag-andar ng pag-iisip. Ang kilos ng pagbabalat nito ay natural na nagpapabagal sa pagkonsumo. Iniulat ng International Journal of Obesity na ang mga halatang walang laman na balat ay nakakatulong sa mga senior na mas mahusay na kontrolin ang kanilang paggamit sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang biswal na tagapagpahiwatig ng pagkonsumo. Kung nagdurusa ka sa arthritis sa iyong mga kamay, maaari mo pa ring matamasa ang mga benepisyo ng pagbabalat ng mga pistachio sa pamamagitan ng paghahanap ng mga kalahating bukas na. Layunin ang humigit kumulang 40 na pistachio bawat araw o halos 1 onsa ng walang asin o bahagyang maalat na pistachio. Para sa 25% ng mga Amerikano na higit sa edad na 16 na may diabetes o pre-diabetic, ang 3 gramo ng hibla bawat onsa ng mga pistachio ay lubhang nakakatulong sa pag-regulate ng mga antas ng asukal sa dugo. Unang pwesto, Brazil nuts, isang lunas para sa mga issue sa thyroid. Inilagay namin ang Brazil nuts
sa unang pwesto dahil nakakatulong ito sa pag-andar ng thyroid, isang mahalaga ngunit kung minsan ay napapabayaang bahagi ng malusog na pagtanda. Sa 96 micrograms o 137% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa isang nut lamang, ang mga pambihirang nuts na ito ang pinakamayamang mapagkukunan ng pagkain ng selenium na kilala ng tao. Dahil maraming kaso ng mga sakit sa thyroid ang hindi gagamot dahil ang mga sintomas ay madalas na napagkakamalang natural na pagtanda. Napakahalaga nito dahil ang mga karamdaman sa thyroid ay nakakaapekto sa hanggang 20% ng mga taong higit sa 65. Ang selenium na sagana sa Brazil nuts ay mahalaga para sa pag-activate ng thyroid hormone na siya namang sumusuporta sa produksyon ng enerhiya metabolismo at pag-regulate ng mood. Bilang karagdagan sa pagsuporta sa thyroid, ang mga particular na fatty acid na matatagpuan sa Brazil nuts ay tumutulong sa pagpapanatili ng myelin, ang proteksyon na kaluban sa paligid ng mga nerve cell na madalas na bumababa sa pagtanda. Maaaring mapanatili ng mga senior ang kanilang mga reflexes, bilis ng reaksyon at bilis ng pagproseso ng kaisipan. Salamat sa pagpapanatili ng myelin na ito. Ang selenium sa Brazil nuts ay kawili-wili dahil ito ay organical na nakakabit, ginagawa itong mas madaling makuha at gamitin ng iyong katawan kaysa sa mga sintetikong selenium tablet. Napakalakas ng Brazil nuts, kaya kailangan mo lamang ng ilan upang maramdaman ang mga epekto nito, at ang mayaman at creamy na texture nito ay ginagawang kaaya-aya kahit na isang maliit na halaga. Sa katunayan, ipinapayo ko sa mga senior na kumonsumo ng hindi hihigit sa 1 o 2 Brazil nuts araw-araw dahil sa mga potensyal na negatibong epekto ng sobrang selenium. Kapag bumibili ka ng Brazil nuts, subukang kunin ang mga nasa loob pa ng kanilang mga balat. Ang natural na packaging na ito ay nagpapanatili ng mga sustansya sa mas mahabang panahon. Upang maiwasan ang pagkasira nito dahil sa mataas na fat content, itago ito sa ref. Ang Brazil nuts ay may kombinasyon ng hibla at natural na langis na tumutulong sa pagpapanatili ng regularidad ng bituka na ginagawa itong isang karagdagang benepisyo para sa mga senior na nagdurusa sa constipation. Maraming matatanda ang nakakahanap ng ginhawa sa mga hindi masustansyang merienda. Ngunit ang mga ito ay isang mahusay na alternatibo salamat sa kanilang natural na matamis at malinamnam na lasa. Ang pinakakahangahangang bagong ebidensya ay nagmumungkahi na ang ilang mga antioxidant na matatagpuan sa Brazil nuts ay maaaring pabagalin ang natural na pag-ikli ng mga telomere, ang mga takip sa mga chromosome na karaniwang lumiliit sa pagtanda at sa makatuwid ay nakakaimpluwensya sa pagtanda ng selula. Kung ikaw ay 65 o mas matanda, ang mga nuts na ito ay perpekto para sa iyo. Sa bagong seksyong ito, tatalakayin natin ang mga nuts na maaaring naisin ng ilang mga senior na iwasan o kainin ng may pag-iingat. Pang-apat na nag-trigger ng pamamaga mani, peanuts. Sa kabila ng kanilang malawakang paggamit, ang mani ay may problema para sa maraming matatanda dahil sa mga panganib na kinakatawan nito. Upang magsimula, dapat mong malaman na ang mani ay hindi talaga mga nut. Sila ay mga legumbre na lumalaki sa ilalim ng lupa.
Ito ay nagiging dahilan upang madali silang kapitan ng amag at mga aflatoxin na mga mycotoxin na natural na ginagawa ng ilang mga amag at maaaring makapinsala sa atay at magpataas ng panganib ng kanser kung madalas na kinakain. Habang tayo ay tumatanda, ang mga mekanismo ng detoxification ng ating katawan ay hindi maiiwasang maging hindi gaanong epektibo na nangangahulugang ang panganib na ito ay lumalaki. Ang mas nakakabahala para sa mga matatanda ay ang katotohanan na ang mani ay naglalaman ng mga protina na maaaring magdulot ng mga nagpapaalab na reaksyon sa ilang mga individual kahit na walang aktwal na allergy. Ang mga tumatandang tao ay nasa mas mataas na panganib na para sa pananakit ng kasukasuan, stress sa puso at pagkawala ng pag-iisip. Ang mababang antas na pamamaga na ito ay maaaring magpalala sa lahat ng tatlo. Karamihan sa mga Pilipino ay kumukonsumo na ng labis na dami ng omega-6 fatty acids kumpara sa mga anti-inflammatory na omega-3. Ang mataas na konsentrasyon ng omega-6 sa mani ay nagdaragdag sa problemang ito. Maraming mga doktor ang napapabayaang babalaan ang kanilang mga matatandang pasyente tungkol sa potensyal na nakamamatay na interaksyon sa pagitan ng mani at mga pampanipis ng dugo tulad ng warfarin dahil sa bitamina K sa mani. Ang pagdaragdag ng mga hydrogenated oil, sobrang sodium at asukal sa mga komersyal na peanut butter ay lalong nagpapalala sa mga problemang ito para sa mga tumatandang sistemang cardiovascular. Ang 63% ng mga senior na Amerikano na nagdurusa sa hypertension ay may sapat ng dapat ipag-alala. Ang natural na peanut butter, kahit na walang karagdagang asin, ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo. Ang mani ay nagiging ransido at gumagawa ng mga mapanganib na free radical kung hindi maayos na nakaimbak na isa pang issue. Ang karaniwang kasanayan ng dry roasting na mani para sa komersyal na paggamit ay gumagawa din ng acrylamide, isang kemikal na may potensyal na epekto sa pagkasira ng pag-iisip. Ito ay lalong nakakabahala para sa mga individual na nag-aalala na tungkol sa pagkawala ng memorya. Kahit na regular kang kumakain ng mani nang walang anumang kapansin-pansing epekto, ang paglipat sa isa sa aming mga iminungkahing nuts kahit sa loob ng 3 araw sa isang linggo ay makakatulong sa iyo na makuha ang mga sustansyang kailangan mo habang binabawasan ang iyong pagkakalantad sa mga mapanganib na sangkap na ito. 3, kasoy cashews. Ang pagtaas ng asukal na hindi agad halata dahil sa kanilang napakataas na nilalaman ng carbohydrate at glycemic impact, ang kasoy ay nagdudulot ng isang espesyal na panganib sa mga sa mga matatanda. Mayroon itong mas kaunting hibla mga proteksyon na kemikal at mas maraming carbs, humigit kumulang 9 gramo bawat onsa sa kasoy kaysa sa totoong mga tree nut. Humigit kumulang 25% ng mga taong higit sa 65 ay may diabetes at isa pang 48% ay may pre-diabetes. Nagdudulot ito ng reaksyon sa asukal sa dugo na maaaring makapinsala sa kanila. Ito ay partikular na nakakabahala dahil ang kasoy ay may positibong reputasyon sa kalusugan. Kaya maraming matatanda ang labis na kumakain ng nuts
nang hindi iniisip kung paano ito makakaapekto sa kanilang mga antas ng asukal sa dugo. Ang makinis at hubog na hugis ng kasoy ay nagbibigay sa kanila ng banta sa pagkabulunan na hindi dapat balewalain, lalo na para sa mga individual na may mga issue sa paglunok. Isa rin sila sa mga pinaka-na-aspirate na nuts sa mga senior. Sa nutrisyon, hindi maganda ang kasoy dahil marami itong oxalates, mga kemikal na maaaring kumapit sa calcium sa bituka at magpababa ng pagsipsip ng calcium. Isang malaking issue para sa mga matatandang nasa panganib na ng osteoporosis. Para sa mga nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng mga bato sa bato, ang panganib ay tumataas ng malaki pagkatapos ng edad na 60 dahil sa parehong mga oxalates na ito. May isa pang hindi nakikitang problema sa pagproseso ng kasoy. Nawawala ang karamihan sa nutritional value ng kasoy sa mahabang proseso na kinakailangan upang makuha ang urushiol, isang nakalalasong kemikal na matatagpuan din sa poison ivy. Maraming mga variant na nabibili sa tindahan ay oil-roasted at labis na maalat na nagdaragdag ng mga mapanganib na taba at sodium na maaaring magpalala ng presyon ng dugo at strain sa puso. Naglalaman ang kasoy ng mga enzyme inhibitor na maaaring hadlangan ang panunaw ng protina. Ito ay partikular na may problema para sa mga senior na madalas na nahihirapan sa panunaw ng pagkain at pagsipsip ng protina. Maraming tao ang hindi nakakaalam nito. Isang potensyal na nag-aambag sa pagtaas ng timbang sa isang yugto ng buhay kung kailan ang pagpapanatili ng isang malusog na timbang ay nagiging lalong mahirap ay ang creamy texture ng kasoy na ginagawang madali itong labis na makonsumo. Palitan ang mga walnuts o almendras para sa kasoy sa isang regular na batayan para sa isang mas malusog na merienda na nagdudulot ng mas kaunting mga banta sa mga tumatandang katawan habang nagbibigay ng mas mahusay na mga katangiang nutrisyonal. Pangalawa, dahil sa kanilang napakataas na calorie density, ang macadamia nuts ay nagdudulot ng malaking panganib sa kalusugan sa mga matatanda sa kabila ng kanilang katangi-tanging lasa. Sila ang pinaka-calorically dense na nut na magagamit na may humigit kumulang 200 calories bawat onsa. Ang katotohanan na ang mga metabolic rate ay hindi maiiwasang bumaba sa pagtanda ay nagdaragdag ng karagdagang stress sa mahirap ng gawain ng pamamahala ng timbang para sa mga matatanda. Ang nabawasan ng kahusayan ng gallbladder ay pinalalala ng kanilang pambihirang mataas na nilalaman ng taba, humigit kumulang 22 gramo bawat onsa. Maaaring mag-trigger ang macadamia ng mga masakit na yugto na maaaring hindi mapansin ng 15% ng mga senior na may asymptomatic na gallstones. Bilang karagdagan sa mga calorie na dala nila, ang macadamia ay kabilang sa mga nuts na may pinakamataas na nilalaman ng saturated fat, humigit kumulang 2 gramo bawat onsa na maaaring magpataas ng mga antas ng LDL cholesterol, isang bagay na ikinababahala na ng maraming matatanda. Dahil sa kanilang density at tigas, nagdudulot sila ng malubhang banta sa kalusugan ng bibig ng mga senior na may mga korona tulay o mahinang ngipin. Ito ay partikular na may problema para sa mga higit sa edad na 65 kapag humihina ang enamel
dahil sa pagkasira at nabawasang pagsipsip ng calcium. Sa praktikal na pagsasalita, ang macadamia ay kabilang sa mga pinakamahal na nuts na maaaring maging sanhi ng mga senior na nagbabantay sa kanilang paggasta na pumili ng mas murang mga uri na mas malamang na maging ransido o hindi maayos na nakaimbak na naglalantad sa kanila sa mas mapanganib na mga oxidized lipid. Ang nutritional composition ng mga komersyal na magagamit na macadamia ay masama na at nagdaragdag pa sila ng sodium at mga nasirang lipid sa pamamagitan ng pagiging oil-roasted at labis na maalat. Mayroon silang mayaman at malinamnam na lasa na maaaring humantong sa labis na pagkain, lalo na para sa mga matatandang maaaring may hindi gaanong pino na panlasa at mas gusto ang mas matapang na lasa. Nakakabahala na maraming matatanda ang kumakain ng macadamia sa pag-aakalang nakakatulong sila sa kanilang mga puso, ngunit ang pananaliksik na nagpapakita ng mga benepisyo ng nuts para sa kalusugan ng puso ay karaniwang binaliwala o minamaliit ang papel ng mga high-fat nuts tulad ng macadamia. Ang mga pistachio ay may mas mataas na nutritional profile na partikular na angkop sa mga tumatandang katawan. Kaya kung regular kang nasisiyahan sa macadamia, maaaring gusto mong isaalang-alang ang paglipat sa kanila. Unang pwesto, mga pine nuts, isang kilalang panggulo sa gamot. Ang mga pine nuts ay kabilang sa mga pinakaproblemang nuts para sa mga matatanda sa maraming kadahilanan na partikular na talamak para sa demograpikong ito. Ang katotohanan na naglalaman sila ng mga kemikal na nakikipag-ugnayan sa higit sa 60% ng mga reseta na ibinibigay sa mga senior ay lubhang nakakabahala dahil nangangahulugan ito na ang pagiging epektibo ng mga gamot na ito ay maaaring mabawasan o na ang mga mapanganib na epekto ay maaaring ipakilala. Maraming mga deresetang gamot ang kilala na nakikipag-ugnayan sa isa't isa, ngunit ito ay lalong totoo sa mga statin, ilang mga antidepressant at mga gamot sa presyo ng dugo na ibinibigay sa mga taong higit sa edad na 60. Karamihan sa mga doktor at parmasyutiko ay hindi kailanman nagsasabi sa kanilang mga pasyente tungkol sa panganib ng mga interaksyon sa pagkain at gamot na isang malaking pulang bandila. Ang sakit sa pinit ang pinaka nakakabahala dahil nagdudulot ito sa mga pine nuts na magbigay ng mapait na metalikong lasa na maaaring tumagal ng ilang linggo pagkatapos kainin ang mga ito. Bagaman ito ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, maaari itong magkaroon ng isang mapaminsalang epekto sa mga matatanda dahil sa ugnayan sa pagitan ng mga pagbabago sa panlasa at pagbaba ng gana at katayuan sa nutrisyon. Ayon sa pananaliksik, isang malaking pagbaba sa timbang ng katawan ang nangyayari sa kasing dami ng 42% ng mga naapektuhan. Tila mas karaniwan ang syndrome sa mga matatanda na maaaring maiugnay sa mga pagbabago sa mga reseptor ng panlasa at mga landas ng detoxification na nangyayari sa pagtanda. Ang mga pine nuts ay naglalaman ng maraming polyunsaturated fats na maaaring mabilis na mag-oxidize at gumawa ng mga nagpapaalab na kemikal. Maaari itong maging isang alalahanin para sa mga matatandang nakikipag-usap na sa mga nagpapaalab na sakit tulad ng arthritis. Maaaring mangyari
ang aspirasyon dahil sa kanilang maliit na sukat at madulas na texture. Ito ay partikular na nakakabahala para sa mga matatandang may hirap sa paglunok o umiinom ng mga gamot na nagpapatuyo sa kanilang bibig, na isang problema para sa higit sa 70% ng mga senior na umiinom ng maraming reseta. Habang ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng mga protina ay natural na bumababa sa pagtanda, ang mga enzyme inhibitor ng pine nuts ay maaaring hadlangan ang panunaw ng protina sa panahong ito. Ang mga pine nuts ay isang item na siksik sa calorie na maaaring mag-ambag sa mga issue sa pamamahala ng timbang na laganap pagkatapos ng AXT5 dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng langis at kombinasyon sa mga pine nuts, kahit na sa pesto na siyang pinakakaraniwang paggamit nito sa pagluluto. Nakababahala ang bagong pananaliksik ay tumuturo sa mga kemikal sa ilang mga uri ng pine nut bilang isang potensyal na nagpapabilis ng age-related macular degeneration, ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga matatanda. Pagkatapos ng edad na 65, dapat mong iwasan ang 4 na nuts na ito. Ang kalusugan sigla at pag-andar ng utak ng isang tao sa kanilang mga huling taon ay maaaring lubos na maapektuhan ng kanilang mga pagpipilian sa pandiyeta tungkol sa kung aling mga nuts ang kakainin at kung alin ang iiwasan. Pangwakas na aral at panawagan. Tandaan po natin mga kaibigan na ang kalusugan ay isang kayamanan na dapat nating ingatan lalo na sa ating pagtanda. Ang mga maliliit na pagbabago sa ating kinakain araw-araw, tulad ng pagpili ng tamang uri ng nuts, ay may malaking epekto sa ating kalusugan at sigla sa pangmatagalan. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng mga pagbabagong makabubuti sa ating katawan. Ang bawat butil ng almendras o walnut na ating kinakain ay isang hakbang patungo sa mas malakas na buto at mas matalas na isipan. Ngayon, kayo naman po ang aking tatanungin. Mayroon po ba kayong karanasan o kwento tungkol sa kung paano nakaapekto sa inyong kalusugan ang pagkain o pag-iwas sa ilang partikular na uri ng nuts? Aling nut po ang nagkaroon ng pinakamalaking epekto sa inyong buhay? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin at kwento sa comment section sa ibaba. Napakahalaga po ng inyong mga opinyon. At kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan ngayon, huwag po nating kalimutan na pindutin ang like button, mag-subscribe sa ating channel, at higit sa lahat, ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan kapamilya at sa lahat ng mga senior citizen na inyong kakilala. Magtulungan po tayo na palaganapin ang kaalaman para sa isang mas malusog at masayang komunidad.